Handa na ba kayong pakinggan ang isang kwentong magpapatunay na ang nakaraan, gaano man kapait, ay laging may dalang aral? Isang kwentong susubok sa ating paniniwala tungkol sa tunay na halaga ng isang tao. Sabi nila, ang yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera sa bangko, kundi sa bigat ng ginto sa iyong puso. Pero paano kung ang puso na yon ay puno ng mga pilat at sugat mula sa kahapon? Paano kung ang pagbabalik sa nakaraan ay hindi para maningil ng utang, kundi para tuluyang maghilom? Halina't samahan ninyo ako at pakinggan natin ang kwento ni Sinag. Ang tanawin mula sa pinakatuktok ng isa sa mga pinakamatataas na gusali sa buong Maynila ay sapat na para mapigil ang hininga ng kahit sino. Sa likod ng makapal at malawak na salamin ng kanyang penthouse office, tila isang kumikinang na karagatan ng ilaw ang buong syudad sa ilalim ng paunti-unting pagdilim ng langit. Para kay Sinag Ramos, ito ang tanawing binayaran niya ng pawis, luha, at halos buong kabataan niya. Ang bawat patak ng ulan na dumadampi sa salamin ay tila bumubulong ng tagumpay. Ang suot niyang Swiss watch na nagkakahalaga ng isang mamahaling sasakyan, ang amoy ng kanyang Italian leather shoes, ang bawat sulok ng opisina na isinisigaw ang karangyaan. Lahat ng ito ay tropeo. Mga patunay na malayo na siya sa putik na dati niyang kinasadlakan. Pero habang pinagmamasdan niya ang karangyaan, sa kanyang harapan, isang alaala ang biglang sumampal sa kanya nang walang paalam. Isang alaala na kasing pait ng kapeng walang asukal. Biglang nag-iba ang larawan sa kanyang isipan. Hindi na ang mga kumikinang na ilaw ng syudad ang kanyang nakikita, kundi ang malamlam na ilaw ng isang lumang kantina sa kanilang unibersidad. Ang amoy ng mamahaling pabango ay napalitan ng amoy ng pinaghalong pawis at murang pagkain. At ang kinang ng kanyang relo ay naglaho, napalitan ng anino ng isang payat na binatang nakayuko sa isang sulok, dahan-dahang sinusubo ang laman ng kanyang baunan. Kanin. Puting kanin lang na bahagyang naninilaw at malamig na. Iyon ang madalas niyang pananghalian. Habang ang mga kaklase niya ay nagtatawanan sa kanilang mga mesa, puno ng pagkain at inumin, siya ay nasa isang sulok, tinitiis ang kumakalam na sikmura at ang mas matinding kirot ng kahihiyan. Sinusubukan niyang nguyain ng dahan-dahan ang bawat butil ng kanin para kahit paano ay maramdaman niyang busog siya. Ting! Isang mahinang tunog mula sa kanyang laptop ang pumutol sa masakit na pagbabalik tanaw. Napakurap si Sinag at sa isang iglap, bumalik siya sa kasalukuyan. Bumalik siya sa kanyang penthouse office, sa kanyang trono ng tagumpay. Ngunit ang multo ng kahapon ay naroon pa rin, nakatayo sa kanyang tabi. Huminga siya ng malalim at lumakad palapit sa kanyang malaking mesa na gawa sa mahogany. Isang bagong email. Pagbukas niya rito, isang makulay na banner ang bumungad sa kanya. Pamantasan ng Gintong Haraya, Grand Alumni Homecoming, na pangisi si Sinag ng mapait. Gintong Haraya Golden Dreams. Para sa kanya, ang lugar na yon ay hindi ginto, kundi isang kulungang puno ng masasakit na alaala. Binaliwala niya sana ang imbitasyon tulad ng ginagawa niya sa mga nakaraang taon. Ngunit isang pangalan sa listahan ng mga organizer ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang pangalan na nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Alab Montenegro, ang pangalang iyon. Parang lason na gumapang sa kanyang mga ugat, nagpalamig sa kanyang dugo. Ang pangunahing arkitekto ng kanyang araw-araw na impyerno sa kolehiyo. Ang boses na laging nangungutya. Ang mukhang laging nakangisi habang siya ay pinapahiya. Isang pamilyar na galit ang nagsimulang umakyat mula sa kanyang dibdib. Isang galit na matagal na niyang ibinaon, tinabunan ng salapi at tagumpay. Pero heto't buhay na buhay pa rin pala.
Tumayo si Sinag at naglakad patungo sa kanyang silid. Binuksan niya ang pinto ng kanyang walk-in closet, isang kwarto na mas malaki pa sa dati niyang tinutuluyang apartment. Nakahanay doon ang daan-daang mga damit. Mga suit na gawa ng mga pinakasikat na designers sa mundo. Mga sapatos na nagkakahalaga ng buwanang sahod ng isang manager. Mga kurbatang sutla na maingat na inayos ayon sa kulay. Ngunit hindi iyon ang kanyang hinahanap. Nilagpasan niya ang lahat ng karangyaan na iyon. Sa pinakadulong bahagi ng closet, sa ilalim ng mga kahon ng sapatos, may isang maliit at maalikabok na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, maingat na nakatupi, ay isang pares ng damit na kumupas na ang kulay. Isang luma at manipis na polo shirt at isang pantalon na may bahagyang tastas sa laylayan. Ang kanyang uniforme ng kahirapan, ang balat na isinuot niya sa loob ng 4 na taon sa gintong haraya. Kinuha niya ang mga damit at dinala sa harap ng isang malaking salamin. Itinapat niya ang kupas na polo shirt sa kanyang katawan at sa kanyang refleksyon, hindi na ang bilyonaryong si Sinag Ramos ang kanyang nakita. Nakita niya ang payat na si Sinag, ang binatang laging gutom, laging takot, laging nangangarap na sana ay matapos na ang araw para makauwi na siya. Ang binatang tinitiis ang bawat pang-aalipusta, habang bumubulong sa sarili na balang araw, hindi habang buhay ay magiging ganito ang kanyang buhay. Ang lungkot sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napalitan. Ang kalungkutan ay naging yelo. Ang yelo ay naging bakal. Isang determinasyon na mas matigas pa sa sementong pundasyon ng gusaling kanyang kinatatayuan ang pumuno sa kanyang buong pagkatao. Ibinaba niya ang damit at tinitigan ng diretso ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang mga mata niya ay hindi na nagpapakita ng bakas ng kahinaan. Malamig, matalim, at handa. Huminga siya ng malalim at isang bulong na halos hangin lamang ang nakarinig ang kumawala sa kanyang mga labi. Oras na para harapin kayo, malayo sa kumikinang na syudad, sa isang maliit at tahimik na apartment na amoy papel at Crayola, abala si Hiraya Manalastas sa pagwawasto ng mga test paper ng kanyang mga grade 3 students. Ang bawat check ng kanyang pulang ballpen ay may kasamang banayad ng ngiti. Ang mga mali-maling spelling, ang mga gumegewang na letra, para sa kanya, ang mga ito ay hindi pagkakamali, kundi mga bakas ng pagsisikap. Ang pagiging guro ang kanyang naging kanlungan. Sa mundo ng mga bata, simple lang ang lahat. Ang tama ay tama, ang mali ay mali, at laging may pagkakataong itama ang pagkakamali. Isang bagay na sana ay nagawa rin niya sa sarili niyang nakaraan. Ping! Umilaw ang screen ng kanyang cellphone sa tabi ng mga papel. Isang notifikasyon mula sa isang group chat na matagal na niyang hindi binubuksan. Ang pangalan ng grupo? Gintong Haraya Batch 15. Kinabahan siya. Dahan-dahan niyang binuksan ang mensahe at tulad ng isang multo, bumungad sa kanya ang pamilyar at makulay na banner. Pamantasan ng Gintong Haraya, Grand Alumni Homecoming. Napabuntong hininga si Hiraya, isang hiningang puno ng bigat na naipon sa loob ng maraming taon. Habang binabasa niya ang mga detalye, ang mga pangalan ng mga dating kaklase na nagkukumpirma ng kanilang pagdalo, ang kanyang isipan ay lumipad pabalik. Hindi sa mga masasayang tawanan o sa mga panahong puno ng pangarap, kundi sa isang partikular na hapon sa ilalim ng malaking puno ng akasya sa kanilang campus. Ang araw ay tirik na tirik, ngunit malamig sa ilalim ng mayabong na puno. Si Sinag Ramos ay naglalakad, mahigpit ang hawak sa kanyang mga libro na halatang luma na. Payat, laging nakayuko, tila ba gusto niyang maging invisible sa lahat. Pero may mga taong sadyang ginagawang libangan ang hanapin ang mga taong gustong magtago. Hoy Ramos! Ang sigaw ni Alab Montenegro na noon pa man ay hari na ng campus. Kasama niya si Marikit at ang iba pa nilang mga kaibigan.
Lahat sila ay nakasuot ng mga damit na mas mahal pa siguro sa buong tuition fee ni Sinag. Hinarang nila si Sinag at sa isang iglap, sinadyang mabunggo ni Alab ang mga librong yakap-yakap nito. Nagkalat ang mga yon sa lupa at dahil umulan noong umagang yon, isang maliit na putikan ang naging libingan ng mga pahina ng kaalaman ni Sinag. "Oops, sorry," sabi ni Alab. Ngunit ang kanyang tawa at ang tawa ng lahat ng nasa paligid niya ay parang mga punyal na tumusok sa hangin. Mula sa di kalayuan, nakatayo si Hiraya. Nakita niya ang lahat, ang pamumula ng mukha ni Sinag, hindi dahil sa galit, kundi sa matinding kahihiyan. Ang dahan-dahan niyang pagpulot sa bawat libro, pinapagpagan ng putik kahit alam niyang wala na itong pag-asa. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihing, tigilan niyo na siya. Gusto niyang lapitan si Sinag at tulungan, pero ang mga paa niya ay tila nakapako sa kinatatayuan. Ang boses niya ay tila kinain ng takot. Takot na baka siya naman ang pagbalingan. Takot na baka siya ay itakwil ng lahat, kaya wala siyang ginawa. Kinagat lang niya ang kanyang labi at nanatiling nakatingin, habang ang konsensya niya ay unti-unting dinudurog. Ang alaalang iyon ay mabilis na nag-fade at napalitan ng isa pa. Noong hapong ding iyon, hindi siya mapakali. Ang imahe ni Sinag na pinupulot ang kanyang mga libro ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Kaya't gumawa siya ng isang bagay na matagal na niyang gustong gawin, pero ngayon lang nagkalakas ng loob. Sa kanilang bahay, nagmadali siyang magsandok ng kanin at ng natirang adobong manok mula sa kanilang pananghalian. Inilagay niya ito sa isang maliit at malinis na lalagyan. Kumuha siya ng isang maliit na piraso ng papel at nanginginig ang kamay na nagsulat ng 3 salita. "Huwag kang susuko." Pagbalik niya sa campus, palihim siyang nagtungo sa isang batong upuan sa may likod ng library, ang lugar kung saan laging nag-iisa si Sinag tuwing break time. Maingat niyang inilapag ang maliit na baunan at ang nakatuping papel sa ibabaw ng upuan. Tumingin siya sa paligid, sinisigurong walang nakakakita. Nang masigurong wala, mabilis siyang tumakbo palayo. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas sa halo-halong kaba at kaunting ginhawa. Bumalik si Hiraya sa kasalukuyan. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang kabog na naramdaman niya noon ay tila bumalik. Sa loob ng maraming taon, iyon ang naging sikreto niya. Ang kanyang munting paraan ng paghingi ng tawad, isang tawad na hindi niya masabi ng harapan. Tinitigan niyang muli ang imbitasyon sa kanyang cellphone. Ito na ba ang pagkakataon? Ang pagkakataong itama ang kanyang pagkukulang? Ang sabihin ang salitang sorry na matagal nang namuo sa kanyang lalamunan? Isang pag-asa ang sumibol sa kanyang puso. Isang pag-asang mas malakas kaysa sa kanyang pagsisisi. Kinuha niya ang cellphone. Hindi na siya magtatago sa anino ng takot. Hindi na ngayon. Binuksan niya ang group chat at ang kanyang mga daliri ay nag-type ng isang maikling tugon sa imbitasyon ng nakaraan. Isang tugon na magiging simula ng kanyang pagharap sa mga multong matagal na niyang tinatakbuhan. Darating ako. Ang Silangan Events Hall ay isang testamento sa modernong karangyaan. Ang matataas na kisame nito ay pinalamutian ng mga naglalakihang chandelier na tila mga bituing nahulog mula sa langit. Ang sahig na gawa sa marmol ay sumasalamin sa bawat ilaw at anino. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng mamahaling pabango, masasarap na pagkain, at ang matamis na tunog ng tagumpay. Sa gitna ng lahat, si Alab Montenegro ay parang isang hari sa kanyang palasyo. Suot ang isang mamahaling suit na tila isinukat para lamang sa kanya. Hawak ang isang baso ng champagne. Bawat kilos niya ay may kasamang kayabangan. Sa kanyang tabi, si Marikit Valderrama na nakasuot ng isang kumikinang na bestida ay ang perpektong reyna. Maganda, mapagmataas, at may lason sa bawat ngiti.
Sila ang sentro ng atensyon, nilalapitan, binabati, at hinahangaan ng halos lahat. Alab, pare, lalo kang pumopogi ah. Balita ko, palaki na ng palaki ang negosyo ng pamilya nyo. Bati ng isang dating kaklase. Ganun talaga bro, some of us are born to lead, sagot ni Alab, sabay kindat kay Marikit. While some, well, they're born to be forgotten. Ang mahinang jazz music, ang masayang tawanan, ang pagkikita ng mga dating magkakaibigan, lahat ay perpekto. Isang perpektong larawan ng tagumpay. Ngunit ang bawat perpektong larawan ay may kakayahang masira. At ang sisira nito ay dumating sa anyo ng isang lalaking nakatayo sa may pinto. Dahan-dahang bumukas ang malaking pinto ng events hall at mula sa liwanag ng pasilyo, isang anino ang pumasok. Hindi ito napansin ng karamihan sa una, abala sa kanilang mga kwentuhan. Ngunit ang katahimikan ay unti-unting gumapang na parang isang alon na nagsimula sa may pinto at kumalat papasok sa buong silid. Natahimik ang banda, humina ang mga bulungan, at lahat ng mga mata ay napako sa bagong dating. Si Sinag Ramos, nakatayo siya roon, suot ang kanyang kupas na polo shirt at lumang pantalon. Ang kanyang sapatos ay hindi kumikinang. Ang kanyang buhok ay walang anumang pomada. Para siyang isang lumang litrato na biglang isiningit sa isang makabagong album. Isang multo mula sa kahapon na naligaw sa kasalukuyan. Ang unang reaksyon ay pagtataka. Sino siya? Isang waiter? Isang staff na nagkamali ng pinasukan? Ngunit habang tinititigan nila siya, ang pagtataka ay napalitan ng pagkilala. At ang pagkilala ay sinundan ng hindi maitagong pangungutya. Nagsimula ang mga bulungan. Si Ramos ba yan? Grabe, walang pinagbago. Ganyan pa rin ang suot. Nakakahiya naman siya. Saan niya nakuha ang lakas ng loob para pumunta dito? Sa gitna ng lahat, naririnig ni Marikit ang mga bulungan. Lumingon siya at nang makita si Sinag, ang kanyang perpektong ngiti ay napalitan ng isang mapanuyang ngisi. Siniko niya si Alab. Look honey, may dagaatang nakapasok sa party natin. Sabi niya, sapat na ang lakas para marinig ng mga nasa paligid nila. Ngunit ang pinakamasakit na tinig ay nagmula mismo kay Marikit na itinaas ang kanyang boses para ipahiya ang lalaking kadarating lang. Akala ko ba grand reunion to? Bakit may pulubi na nakapasok? Ang tawanan na sumunod ay parang kulog. Bawat halakhak ay parang isang batong ipinukol kay Sinag. Ngunit nanatili siyang nakatayo roon, hindi gumagalaw. Ang kanyang mukha ay kalmado, walang emosyon. Tila ba isa siyang pader na hindi tinatablan ng anumang insulto. Binaliwala niya ang mga mapanuring mata, ang mga mapanghusgang bulungan. Dahan-dahan siyang naglakad, hindi patungo sa buffet table o sa bar, kundi sa isang maliit at madilim na sulok ng hall, malayo sa sentro ng kasiyahan. Doon, tahimik siyang tumayo, na parang isang anino na nagmamasid. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa mga nagtatawanan. Hindi rin kay Alab o kay Marikit. Iisang tao lang ang hinahanap ng kanyang mga mata sa dagat ng mga pamilyar na mukha. Sa kabilang dulo ng silid, malapit sa isang bintana, nakatayo si Hiraya Manalastas. Suot ang isang simpleng bestida, hawak ang isang baso ng juice, ramdam niya ang bawat pangungutya na ibinabato kay Sinag, na parabang siya ang tinatamaan. Nang magtama ang kanilang mga paningin, isang kislap ang dumaan sa pagitan nila. Isang kislap ng pagkilala, ng pagsisisi, at ng isang tanong na hindi masabi ng mga labi. Naramdaman ni Hiraya ang pamilyar na takot na gumapang sa kanyang likuran. Ngunit sa ilalim ng takot na yon, may isang bagong damdamin na nagsisimulang umusbong, galit. Ang sandali ng katahimikan sa pagitan nila ay biglang nabasag. Nakita ni Alab ang pagtatama ng mga mata ni Sinag at Hiraya.
Isang ngisi ang gumuhit sa kanyang mukha. Isang ngising puno ng masamang balak. Bit-bit ang kanyang baso ng red wine. Dahan-dahan siyang nagsimulang maglakad na parang isang mandaragit na papalapit sa kanyang biktima. Well, well, well. Sabi niya, ang kanyang boses ay tumataginting sa buong silid na ngayon ay halos tahimik na. Look what the cat dragged in. Huminto siya sa mismong harapan ni Sinag. Tinitingnan ito mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. Kamusta ka na, basahan? Ako'y. Ang tanong ni Alab ay parang isang batong ibinato sa isang tahimik na lawa. Lumikha ng mga alon ng tensyon na gumapang sa buong silid. Lahat ng mga mata ay nakatuon ngayon sa dalawang lalaki. Ang isa ay nagniningning sa karangyaan, ang isa ay balot sa anino ng kahirapan. Mula sa kanyang kinatatayuan, kitang-kita ni Hiraya ang lahat. Ang bawat ngisi, ang bawat insulto. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay habang hawak ang baso. Ang eksenang ito mismo ang dahilan kung bakit kinatatakutan niyang bumalik. Isang live performance ng kalupitang nasaksihan niya noon at ang bida ay pareho pa ring mga tao. Hindi sumagot si Sinag sa tanong ni Alab. Tinitigan lang niya ito. Ang kanyang mukha ay isang blangkong pader. Ang katahimikan na ito ay lalong nagpainit sa ulo ni Alab, na sanay na laging nakukuha ang reaksyon na gusto niya. Aba, napipi ka na yata, Ramos. Pang-aasar pa ni Alab. Itinaas niya ang kanyang baso ng red wine. Oh, I'm so sorry. Baka hindi mo kami maintindihan. We're celebrating success here. Alam mo ba yon? SUCCESS. Isang salitang hindi mo siguro kailanman mabibigkas. Isang tawa ang kumalat mula sa grupo ni na Alab. Para mas lalong ipahiya si Sinag, sinadya ni Alab na madulas ang kanyang kamay. Ang mamahaling red wine ay tumapon, hindi sa sahig, kundi sa mismong dibdib ng kupas na polo shirt ni Sinag. Ay nako, pasensya na. Sigaw ni Alab na may pekeng pagkagulat. Ang lampa ko naman, nadumihan tuloy yang, well, yan lang ang damit mo. Ang mantsa ng alak ay matingkad na pula, laban sa mapusyaw na kulay ng damit ni Sinag. Parang isang sariwang sugat. Hindi kumilos si Sinag. Tumingin lang siya sa mantsa, pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin kay Alab. Ang kanyang mga mata ay madilim at hindi mabasa. Ngunit nakita ni Hiraya ang isang bagay na hindi nakita ng iba. Ang bahagyang pagkuyom ng mga kamao ni Sinag sa kanyang tagiliran. Isang maliit na senyalis na sa likod ng kalmadong anyo, may isang bulkang nagbabadyang sumabog. Maya-maya, nagsimula ang tugtugin para sa sayawan. Hinila ni Alab si Marikit patungo sa gitna ng dance floor. Habang nagsasayaw sila, sinadya nilang idaan sa tabi ni Sinag na nanatili sa kanyang sulok. Tingnan mo siya, Kit, bulong ni Alab, sapat na para marinig ni Sinag. Amoy kahirapan pa rin, siguro naglakad lang yan papunta dito. Baka nga wala pa siyang pamasahe. Sagot naman ni Marikit sabay hagikhik. Nakakaawa. Akala niya siguro may libreng pagkain dito para sa mga pulubi. Sa gitna ng sayawan, isang dati nilang kaklase, isang babaeng nagngangalang Lisa, ang lumapit kay Sinag. Si Lisa ay isa sa iilang, hindi hayagang nang api kay Sinag noon. Sine, Nag? Ikaw nga, sabi ni Lisa na may alanganing ngiti. Kamusta ka na? Bago pa man makasagot si Sinag, mabilis na lumapit si Alab at inakbayan si Lisa. Lisa, halika dito. Huwag kang lumapit dyan. Baka mahawa ka ng malas, sabi ni Alab. Sabay hila kay Lisa palayo. Pabalik sa kanilang grupo. Naiwang mag-isa muli si Sinag. Bawat segundo ay parang isang mabigat na kadena na pumupulupot sa leeg ni Hiraya. Nakikita niya ang lahat, naririnig niya ang lahat, at ang bawat insulto ay parang sampal sa sarili niyang mukha. Ang alaala ng kanyang kaduwagan noon ay bumabalik. Sinusumbatan siya. Wala ka pa ring ginagawa, Hiraya.
Hanggang tingin ka na lang ba ulit? Ang tanong na yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi, hindi na ngayon. Nang biglang hablutin ni Alab ang mikropono mula sa MC na nasa maliit na entablado. "Excuse me everyone, may I have your attention please?" Sigaw ni Alab at agad na natahimik ang lahat. Ngumisi siya, isang ngising nagbabadya ng panibagong kahihiyan. Para maging mas masaya ang gabing ito, naisip kong magbigay ng isang special award. Tumingin siya sa paligid, kunwari ay naghahanap. Kahit alam na ng lahat kung sino ang tinutukoy niya. Ang award na ito ay para sa ating Most Persevering Alumnus. Ang taong nagpatunay na kahit gaano ka nakatagal graduate, kung pinanganak kang basahan, mananatili kang basahan. Itinuro niya si Sinag. Ang buong atensyon ng lahat ay muling napunta kay Sinag. Ang tawanan ay mas malakas na ngayon, mas malupit. Naramdaman ni Hiraya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang awa ay napalitan ng galit. Ang takot ay napalitan ng tapang. Hindi na niya kaya. Hindi na niya kayang manood lang. Habang si Alab ay nagsisimulang maglakad pababa ng entablado, dala ang isang pekeng tropeyo na gawa sa plastik. Si Hiraya ay nagsimula na ring maglakad. Bawat hakbang niya ay puno ng determinasyon. Tapos na ang panunood. Oras na para gumawa ng tama. Ang espasyo sa pagitan ng entablado at ng kinatatayuan ni Sinag ay tila naging isang arena. Sa gitna, si Sinag nakatayong mag-isa na parang isang gladiator na walang sandata. Papalapit sa kanya si Alab, hawak ang tropeong plastik na parang isang espada, handang ibigay ang huling pinakanakakamatay na hiwa sa dignidad ng kanyang biktima. Ang mga tao sa paligid ang mga manunood. Ang iba'y natutuwa, ang iba'y nagbubulag-bulagan, ngunit lahat ay tahimik na naghihintay sa kasukdulan. Para kay Sinag, ang ingay ng tawanan at pangungutya ay tila humina na. Isang pamilyar na pakiramdam ang bumalot sa kanya, ang pakiramdam ng pag-iisa sa gitna ng karamihan. Sanay na siya. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba. Sa sulok ng kanyang paningin, nakita niya ang isang pamilyar na anyo na gumagalaw. Si Hiraya. Nakahinga siya ng maluwag ng humakbang si Hiraya. "Salamat." Bulong ng isang bahagi ng kanyang isipan. "Umalis ka na. Huwag mo nang panoorin pa ito." Akala niya aalis ito. Iiwas ng tingin gaya ng dati. Iyon ang inaasahan niya. Ang huling bagay na gusto niyang mangyari ay ang madamay pa ito sa kahihiyang malapit ng isabog sa kanya. Ngunit hindi umalis si Hiraya. Naglakad si Hiraya ng mabilis. Ang kanyang mga hakbang ay matatag at puno ng layunin. Nilagpasan niya ang mga naguguluhang bisita. Nilagpasan niya ang mga nagtatawanan. Ang kanyang mga mata ay nakapako lamang sa isang tao. Kay Alab. Nang malapit na si Alab kay Sinag, may ilang hakbang na lang ang pagitan. Isang kamay ang biglang humawak sa kanyang braso at pinigilan siya. Isang kamay na maliit, ngunit ang pagkakahawak ay matigas na parang bakal. Nagulat si Alab. Lumingon siya. Ang iritasyon ay malinamon na nakaguhit sa kanyang mukha. "Sino ka ba para?" Natigilan siya nang makita kung sino ito. "Hiraya, anong ginagawa mo?" Hindi sumagot si Hiraya. Ang kanyang mga mata, na dati laging may bakas ng pag-aalinlangan, ay ngayon ay nag-aapoy sa determinasyon. Binaliwala niya ang tanong ni Alab. Ang kanyang atensyon ay nasa isang bagay lang. Ang mikroponong hawak nito sa kabilang kamay. Sa isang mabilis at hindi inaasahang kilos, inagaw ni Hiraya ang mikropono. Isang maikling, nakakabinging feedback ang umalingaw-ngaw sa buong silid bago ito namatay. Kung kanina ay may mga bulungan pa, ngayon ay kahit ang pagbagsak ng karayo may maririnig. Ang lahat ng atensyon, nang walang kahit anong pag-aalinlangan, ay nasa babaeng nakatayo ngayon sa gitna. Hawak ang simbolo ng kapangyarihan sa gabing iyon. Nakatulala si Alab.
Hindi makapaniwala. Si Marikit na nasa likuran niya ay napanganga. At si Sinag ay hindi makagalaw. Sa loob ng 10 taon, ang tanging larawan niya ni Hiraya ay ang isang tahimik na babae sa isang sulok. Isang anino na may mabuting puso pero takot kumilos. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay iba. Matapang, mapanganib. Itinaas ni Hiraya ang mikropono sa kanyang bibig. Ang kanyang boses, nang una itong lumabas ay may bahagyang panginginig. Ngunit habang nagsasalita siya, ito ay tumatag, lumalakas, at pumupuno sa bawat sulok ng nakakabinging katahimikan. Itigil mo yan, Alab. Ang 3 salitang iyon ay parang isang sampal sa mukha ni Alab. 10 taon, patuloy ni Hiraya. Ang kanyang tingin ay matalim na nakatuon kay Alab. 10 taon na ang nakalipas, pero wala pa ring nagbago sa'yo. Ganyan ka pa rin. Ang tingin mo pa rin sa mga tao ay mas mababa sa'yo. Mga bagay na pwede mo lang tapak-tapakan para sa sarili mong kasiyahan. May mga nag-iwas ng tingin sa mga manonood. Ang iba ay napayuko, tinamaan sa sinabi ni Hiraya. Ang suot ng isang tao, sabi pa niya, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw na ngayon, ay hindi basehan ng kanyang pagkatao. Ang laman ng kanyang bulsa ay hindi sukatan ng respeto na dapat niyang matanggap. Bumaling siya kay Sinag, at sa isang saglit, nakita ni Sinag ang pagsisisi at panghihinayang sa mga mata nito. Pagkatapos, ay muli siyang humarap sa lahat, at ang pananahimik ng isang tao ay hindi nangangahulugan na mahina siya. Minsan, mas malakas pa ang mga taong tahimik na lumalaban kaysa sa mga maingay na nang-aapi. Ang huling pangungusap ay isang direktang patama, hindi lang kay Alab, kundi sa lahat ng naging bahagi ng kanyang kalupitan. Walang makapagsalita. Ang perpektong selebrasyon ay naging isang korte at si Hiraya ang naging hukom, taga-usig at abogado sa iisang katauhan. Para kay Sinag, ang bawat salita ni Hiraya ay parang tubig na idinilig sa isang tuyong-tuyong lupa. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa gabing iyon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Ang pader na matagal niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Ang babaeng palihim niyang hinangaan noon dahil sa kanyang kabaitan ay hinahangaan niya ngayon dahil sa kanyang katapangan. Ang kahihiyan sa mukha ni Alab ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na mas madilim at mas mapanganib. Purong galit. Ang maputi niyang mukha ay namula. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay nagsimulang lumitaw. Ang pagkapahiya sa harap ng lahat ng mga taong hinahangaan, siya ay isang kasalanang hindi niya mapapalampas. Nawala ang kanyang pagiging sopistikado. Ang natira ay ang isang aroganteng bata na inagawan ng laruan. Sumigaw siya. Ang kanyang boses ay basag sa galit. Security! Security! 2 malalaking lalaki na nakauniporme ang mabilis na lumapit. Hindi niya magawang saktan si Hiraya, kaya't ibinaling niya ang lahat ng kanyang puot sa orihinal na target. Itinuro niya si Sinag, ang kanyang daliri ay nanginginig sa galit. Sino ba ang nagpapasok sa basurang to? Itapon niyo siya palabas. Ngayon din. Ang utos ni Alab ay umalingaw-ngaw sa buong events hall, puno ng awtoridad at galit. Para sa karamihan, si Alab Montenegro pa rin ang naghahari. Ang pangalan ng kanyang pamilya ay sapat na para sundin ang anumang nais niya. Nag-atubili ang 2 security guard sa simula. Tumingin sila kay Sinag, pagkatapos ay kay Alab, at sa huli ay kay Hiraya, na ngayon ay nakatayo sa pagitan ng 2 lalaki na parang isang pananggalang. Ngunit isang matalim na tingin mula kay Alab ang nagpabura ng kanilang pag-aalinlangan. Kailangan nilang sundin ang utos. Sir, pasensya na po. Kailangan niyo na pong umalis.
sabi ng isa sa mga guard kay Sinag. Ang boses ay magalang ngunit matatag. Mula sa kanyang kinatatayuan, parang nanonood si Hiraya ng isang slow motion na bangungot. Ang kanyang katapangan kanina ay unti-unting pinapalitan ng pag-aalala. Sinubukan niyang humarang. Teka, ano ba? Wala siyang ginagawang masama. Sigaw niya sinusubukang itulak ang mga guard na papalapit. Inimbitahan siya dito. May karapatan siyang manatili. Ngunit bago pa siya makalapit, isang kamay ang pumigil sa kanya. Si Marikit. Huwag kang makialam dito, teacher. Bulong ni Marikit. Ang kanyang mga kuko ay bahagyang bumaon sa braso ni Hiraya. Ang kanyang ngiti ay matamis. Ngunit ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Manahimik ka na lang kung ayaw mong ikaw ang isunod naming palayasin. Naramdaman ni Hiraya ang panlalamig sa buong katawan. Napatingin siya sa paligid, humihingi ng tulong. Ngunit ang mga dating kaklase na kanina'y nakikinig sa kanya ay ngayon ay mga rebultong walang imik. Ang iba ay nag-iwas ng tingin. Ang iba'y abala sa kanilang mga cellphone. Ang katapangan ay nakakahawa, ngunit ang takot ay mas lalong nakakahawa. Walang gustong maging kaaway ng isang Montenegro. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling kalmado si Sinag. Huminga siya ng malalim at tumingin kay Hiraya. Isang tingin na puno ng mga salitang hindi niya masabi. Mayroong pasasalamat, mayroong paghanga, at mayroong isang bagay na hindi maintindihan ni Hiraya. Isang kakaibang katiyakan na tila ba lahat ng nangyayari ay bahagi ng isang mas malaking plano. Hayaan mo na, Hiraya, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit malinaw. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita siya sa gabing iyon at ang tunog nito ay nagpatigil sa lahat, kahit sa mga guard. Ayos lang ako. Hindi ito ayos. Gustong isigaw ni Hiraya. Ngunit bago pa siya makasagot, hinawakan na ng mga guard si Sinag sa magkabilang braso. Hindi siya nanlaban. Hindi siya nagpumiglas. Hinayaan niya ang sarili na gabayan palabas. Ang kanyang paglabas ay isang prosesyon ng kahihiyan. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig na marmol ay isang hakbang palayo sa hustisya. Ang mga yapak niya ay umaalingaw-ngaw kasabay ng mahihinang halakhak ni Alab. Nakita ni Hiraya kung paano siya kinaladkad. Nakita niya ang mga mapanuyang tingin na ipinupukol sa kanya. At bago siya tuluyang mawala sa pinto, lumingon si Sinag sa huling pagkakataon. Ang kanyang tingin ay hindi napunta kay Hiraya. Ito ay direktang tumama kay Alab. Walang galit, walang lungkot. Isang tingin na kalmado, malamig, at puno ng isang bagay na nakakakilabot. Isang tingin na tila'y nagsasabing, hindi pa tayo tapos. Blag! Ang malakas na pagsara ng pinto ay parang isang putok ng baril na tumapos sa lahat. Naramdaman ni Hiraya ang pagbagsak ng kanyang mga balikat. Natalo siya. Ang kanyang munting pag-aalsa ay walang nangyari. Ang sistema ay nanalo. Ang mayayaman at makapangyarihan ay nanalo. Muli, itinaas ni Alab ang kanyang baso ng champagne na mabilis na iniabot sa kanya ng isang alalay. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa tagumpay. Sa wakas! Sigaw ni Anya, ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. Nalinis na ang basura. Let's continue the party. May ilang nag-atubiling pumalakpak. Sinubukan ng banda na tumugtog muli. Sinubukan ng mga taong bumalik sa kanilang mga kwentuhan. Ngunit ang saya ay peke. Ang hangin ay nanatiling mabigat. Nakatayo si Hiraya sa gitna ng lahat. Ang puso niya ay parang piniga. Ito na ba yon? Ito na ba ang katapusan? Ang kawalang katarungan na lang ba talaga ang laging mananaig? Habang si Alab ay nagpapasasa sa kanyang tagumpay, at habang si Hiraya ay nalulunod sa kanyang kabiguan, isang tao ang biglang umakyat sa entablado. Ito ang events manager ng silangan, isang lalaking nasa edad 40.
nakasuot ng formal na barong at ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at pagmamadali. At sa likod niya, kasunod niyang umakyat sa entablado ay ang lalaking kalalabas lang, si Sinag Ramos. Wala na ang mga guard sa kanyang tabi. Ang kanyang damit ay may mantsa pa rin ng alak, ngunit ang kanyang tindig ay tuwid na tuwid. Ang kanyang presensya ay hindi na parang isang multo. Ito ay parang isang bundok na biglang lumitaw. Kinuha ng manager ang mikropono. Ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya. "Excuse me, Mr. Montenegro," sabi ng manager. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Alab, na ngayon ay natigilan sa pag-inom. "May I have a word? There seems to be a huge misunderstanding." Ang mga salita ng events manager ay parang isang malakas na ihip ng hangin na nagpatigil sa lahat ng galaw at ingay sa loob ng Silangan Events Hall. Ang pekeng kasiyahan na sinubukang ibalik ni Alab ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakakabinging katahimikan na mas matindi pa kaysa kanina. Lahat ng mga mata ay nakatuon sa entablado, sa manager na halatang kinakabahan, at sa lalaking nakatayo sa likod nito na may hindi maipaliwanag na kapayapaan sa kanyang muka. Si Sinag Ramos. Si Alab, ang unang bumasag sa katahimikan. Isang mapanuyang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. "Misunderstanding?" tanong niya. Itinaas ang isang kilay. "Anong misunderstanding? Malinaw ang lahat. This man is trespassing." Pinalayas na siya. "Bakit nandito na naman siya?" "Manager, kung hindi niyo kayang gawin ang trabaho niyo, baka dapat sa may-ari ng lugar na ito ako diretsang magreklamo." Isang malamig ng ngiti ang sumilay sa mukha ng manager. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Sir," sabi niya, ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. "Sa katunayan po, iyon na mismo ang ginagawa ninyo." Napakunot ang noo ni Alab. "Anong ibig mong sabihin?" Huminga ng malalim ang manager na tila naghahanda para sa isang malaking anunsyo. Tumingin siya sa mga bisita, pagkatapos ay kay Alab, at sa huli, kay Sinag na nagbigay ng bahagyang tango. "Mr. Montenegro," simula ng manager. Ang kanyang boses ay malinaw at malakas na ngayon, umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng hall. "Nais ko lang pong ipaalam sa inyo at sa inyong lahat na ang kabuuan ng Grand Alumni Homecoming na ito, mula sa renta ng venue, sa masasarap na pagkain na inyong kinakain, sa bawat bote ng alak na inyong iniinom, ay hindi po binayaran ng Alumni Association. Nagkaroon ng bulungan. Nagtinginan ang mga tao, nagtataka. Lahat po ng ito," patuloy ng manager, "ay sagot ng isang napakabuting loob na benefactor. Isang tao na ninais na manatiling anonymous hanggang ngayon." Ang tensyon sa hangin ay halos nahihipo na. Si Hiraya, na nakatayo malapit sa entablado, ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis, na tila may nararamdaman itong isang paparating na lindol. Ngumisi si Alab. "Oh really? Isang secret benefactor? At sino naman niyang mahiwagang yan? Baka gusto niyang magpakilala para personal ko siyang pasalamatan." Ang kanyang tono ay puno ng sarkasmo, sigurado pa rin sa kanyang kapangyarihan. Tumingin ng diretso ang manager kay Alab. Ang kanyang mukha ay seryoso na ngayon. "Mr. Montenegro, ang nag-iisang sponsor ng gabing ito at ang nag-iisang may-ari, hindi lang ng Silangan Events Hall, kundi ng buong gusaling ito." Huminto siya sandali, hinahayaan ang bawat salita na bumaon. "Ay ang taong kalalabas lang ninyong pinalayas." Itinaas ng manager ang kanyang kamay at magalang na itinuro ang lalaking nasa likod niya. Si Mr. Sinag Ramos. Kung ang katahimikan kanina ay nakakabingi, ang katahimikan ngayon ay nakamamatay. Para itong isang bomba na sumabog sa gitna ng silid, ngunit walang ingay. Ang tanging maririnig ay ang kolektibong paghinga ng lahat ng taong naroroon.
Ang hangin ay tila naubos. Ang oras ay tila huminto. Ang unang bumagsak ay ang baso ng champagne mula sa kamay ni Alab. Nabitawan niya ito at ang tunog ng pagbasag nito sa marmol na sahig ang siyang gumising sa lahat mula sa kanilang pagkatulala. Shatter. Sinundan ito ng mabagal na pag-ikot ng mga ulo. Ang mga mukhang kanina'y puno ng pangungutya ay ngayon ay puno ng hindi maipaliwanag na pagkabigla. Ang mga matang mapanghusga ay ngayon ay nanlalaki sa kawalan ng paniniwala. Si Marikit, na laging mayroong handang sagot, ay napanganga. Ang kanyang perpektong makeup ay tila hindi kayang itago ang kanyang pagkagulat. Ang mga kaibigan ni Alab na kanina'y tumatawa ay ngayon ay parang mga estatwang nagyelo. At si Hiraya, napatakip siya ng bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang nakatingin kay Sinag. Si Sinag, ang payat at tahimik na si Sinag, ang may-ari ng lahat ng ito, ang lahat ng nangyari sa gabing iyon, ang kanyang pagdating, ang kanyang pananahimik, ang kanyang kalmadong pagtanggap sa lahat ng pang-aapi ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Hindi iyon kahinaan, iyon ay kontrol. Pero ang pinakamatinding reaksyon ay nagmula kay Alab. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Ang kanyang pagiging hari ay gumuho sa isang iglap. Tumingin siya mula sa nabasag na baso sa sahig patungo sa manager at sa huli kay Sinag na ngayon ay dahan-dahang humahakbang pasulong. Ang multo ng kahapon ay wala na. Ang kaharap nila ngayon ay isang hari na nagbabalik upang bawiin ang kanyang kaharian. Kinuha ni Sinag ang mikropono mula sa manager. Hindi niya tiningnan si Alab. Hindi niya tiningnan ang mga taong nagulat. Ang kanyang mga mata ay nakahanap ng isang pares ng mata sa gitna ng karamihan. Ang mga mata ng kaisa-isang taong nagpakita sa kanya ng kabutihan. Tumingin siya ng diretso kay Hiraya at sa unang pagkakataon, sa gabing iyon, nagsalita siya sa harap ng lahat. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang isang bundok. May isa pa kayong hindi alam. Ang huling mga salita ni Sinag ay nanatiling nakabitin sa hangin. Isang pangako ng isang mas malalim na katotohanan na yayanig sa pundasyon ng lahat ng naroroon. Ang tingin niya ay hindi lumilipat. Nananatili itong nakapako kay Hiraya, na para bang silang dalawa lang ang tao sa silid. Ang buong mundo nila ay lumiit sa espasyo sa pagitan ng entablado at ng kinatatayuan ng babaeng minsan ay nagbigay sa kanya ng pag-asa. Maraming taon na ang nakalipas, simula ni Sinag. Ang kanyang boses ay hindi na para sa lahat, kundi para lamang kay Hiraya. Ngunit sa sobrang katahimikan, bawat salita ay dinig na dinig. May isang estudyante sa pamantasan ng Gintong Haraya. Payat, laging gutom, at ang tanging pangarap sa araw-araw ay ang makauwi ng hindi napapansin. Nagsimulang mamasa ang mga mata ni Hiraya. Alam niya ang kwentong ito. Araw-araw, ang mundo niya ay madilim. Patuloy ni Sinag, ang kanyang isipan ay bumabalik sa nakaraan. Araw-araw, ang naririnig niya lang ay tawanan at pangungutya. Araw-araw, ang nararamdaman niya lang ay ang kumakalam na sikmura at ang bigat ng kahihiyan. Halos sumuko na siya. Halos maniwala na siya sa sinasabi ng lahat na siya ay isang basura na walang patutunguhan. Napayuko ang ilang mga dating kaklase. Ang kanilang mga ngiti kanina ay matagal nang naglaho, napalitan ng isang mapait na realisasyon. Pero isang hapon, sabi ni Sinag, isang bahagyang init ang gumuhit sa kanyang boses. May nag-iwan ng isang bagay sa lagi niyang inuupuan, isang maliit na baunan na may lamang kanin at ulam, at sa ilalim nito may isang maliit na piraso ng papel. Nakasulat doon ang 3 salita. Huwag kang susuko. Sa puntong ito,
Isang hikbi ang kumawala sa mga labi ni Hiraya. Hindi niya ito napigilan. Ang sikretong matagal niyang itinago ay ngayon ay isinisiwalat sa paraang hindi niya kailanman inasahan. Hindi alam ng estudyanteng iyon kung sino ang nag-iwan, sabi ni Sinag. Pero ang maliit na kabutihang loob na iyon, ang tatlong salitang iyon, ang bumuhay sa kanya. Iyon ang naging gasolina niya para magpatuloy. Iyon ang naging pangako niya sa sarili na hindi siya susuko, na balang araw, hahanapin niya ang anghel na nagligtas sa kanya para magpasalamat. Dahan-dahan, bumaling si Sinag. Ang kanyang katawan ay humarap na ngayon kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na 10 taon niyang itinago. Nang magsimula akong magtagumpay, pag-amin niya, ang una kong ginawa ay alamin kung ano ang nangyari sa pamilya mo, Hiraya. At doon ko nalaman ang lahat. Nalaman ko na ang dati ninyong negosyo, ang events hall na ito na pinaghirapan ng mga magulang mo, ay nawala sa inyo. Ang bawat salita ay parang isang piraso ng isang puzzle na unti-unting nabubuo sa isipan ni Hiraya. At nalaman ko rin, dagdag ni Sinag, at sa pagkakataong ito, isang matalim na sulyap ang ibinigay niya kay Alab na ngayon ay namumutla na parang isang bangkay. Na isa sa mga kumpanyang walang awang nagpabagsak sa negosyo ng pamilya mo ay pag-aari ng mga Montenegro. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga manonood. Ito ang huling revelasyon, ang kutsilyong bumaon ng malalim sa puso ng kayabangan ni Alab. Ang tagumpay na ipinagmamalaki niya ay itinayo sa pagdurusa ng pamilya ng babaeng pinapangarap din niya noon. Kaya nang malaman kong ibinebenta ang gusaling ito, ginawa ko ang lahat para mabili ito. Pagtatapat ni Sinag, ang kanyang tingin ay muling bumalik kay Hiraya, puno ng lambing at sinseridad. Pero hindi para maghiganti. Binili ko ang lugar na ito para sa iyo, Hiraya. Para ibalik ang karangalan na minsan ay kinuha sa pamilya ninyo. Para itama ang isang malaking pagkakamali ng nakaraan. Iyon na ang katotohanan. Hindi na napigilan ni Hiraya ang kanyang mga luha. Tuluyan na siyang napaiyak, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa bigat ng lahat ng emosyon, pagkagulat, pasasalamat, at isang pag-ibig na hindi niya alam na mayroon pala. Ang lalaking pinrotektahan niya ay ang lalaki palang nagpoprotekta sa kanya sa lahat ng panahong ito. Samantala, si Alab, nang marinig ang huling revelasyon, ay napasuray na parang isang lasing. Napahawak siya sa isang mesa para masuportahan ang sarili. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang kanyang kayamanan, ang kanyang pangalan, ang kanyang buong pagkatao. Lahat ay nabahira ng isang kasalanang hindi niya alam. Siya, na laging mataas ang tingin sa sarili, ay anak pala ng isang taong sumira sa buhay ng iba. Ang kanyang pagiging superior ay isa palang malaking kasinungalingan. Binalewala ni Sinag ang naguhong mundo ni Alab. Ang kanyang misyon sa entablado ay tapos na. Dahan-dahan siyang bumaba. Ang bawat hakbang ay papalapit kay Hiraya. Ang mga tao ay automatikong nagbigay daan na parang dagat na nahati para sa kanilang hari. Huminto siya sa mismong harapan ni Hiraya. Gamit ang kanyang kamay, marahan niyang pinunasan ang mga luhang umaagos sa pisngi nito. Ang kanyang paghawak ay magaan, magalang, at puno ng pag-aalaga. Sa gitna ng katahimikan, sa gitna ng mga naguguluhang mata, isang mahinang tanong ang namutawi sa kanyang mga labi, isang tanong na para lamang sa kanilang dalawa. Pwede ba tayong mag-usap? Walang salitang lumabas sa bibig ni Hiraya. Isang tango lang, marahan at halos hindi mahahalata ang kanyang naging tugon. Ngunit para kay Sinag, ang tangong yon ay sapat na. Magalang niyang hinawakan ang siko ni Hiraya at marahang ginabayan palayo sa gitna ng events hall. Ang mga bisita ay nanatiling nakatayo na parang mga estatwa.
Ang kanilang mga mata ay sumusunod sa bawat kilos ng dalawa. Iniwan nila ang kaguluhan, ang mga basag na piraso ng kayabangan ni Alab sa sahig, at ang bigat ng katotohanang bumalot sa buong silid. Giniya siya ni Sinag patungo sa isang salaming pinto sa gilid ng hall na bumubukas sa isang malawak at tahimik na balkonahe. Ang malamig na hangin ng gabi ay agad na sumalubong sa kanila, isang malaking kaibahan sa tensyonadong init sa loob. Mula roon, tanaw ang mga ilaw ng syudad, ngunit ang ingay nito ay malayo at mahina na lamang. Nang makalayo sila, binitawan ni Sinag ang braso ni Hiraya, nagbibigay ng espasyo. Sumandal si Hiraya sa rehas ng balkonahe. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit dito, na para bang ito ang tanging pumipigil sa kanya mula sa pagbagsak. Sa loob ng ilang sandali, walang nagsalita. Tanging ang tunog ng hangin at ang malayong ugong ng syudad ang maririnig. Pinakiramdamdam nila ang bigat ng 10 taong katahimikan na ngayon ay nasa pagitan nilang dalawa. Si Hiraya ang unang bumasag nito. Ang kanyang boses ay mahina at nanginginig pa rin. "Ako yun, Sinag." Pag-amin niya, hindi makatingin ng diretso sa lalaki. Ang kanyang tingin ay nasa malalayong ilaw. "Ako yung nag-iiwan ng pagkain." At ng sulat. Isang maliit at totoong nanggiti ang sumilay sa mga labi ni Sinag sa unang pagkakataon sa gabing iyon. Isang nangiti na nagpabata sa kanyang anyo, nag-alis ng bigat na matagal na niyang dinadala. Lumapit siya at sumandal din sa rehas, may kaunting distansya pa rin sa pagitan nila. "Alam ko." Ang dalawang salitang iyon ay nagpaangat ng tingin ni Hiraya. Nagulat siya. Paano mo nalaman?" "Hindi ko alam noon," pag-amin ni Sinag. "Sa loob ng maraming taon, iniisip ko kung sino ang anghel na yon. Pero isang araw, nakita kita mula sa malayo. Nakita kong ikaw ang naglagay ng baunan sa upuan bago ka mabilis na tumakbo palayo. Mula noon, alam ko na. At hinintay kita ng maraming taon para lang masabi ang salamat." Ang simpleng pasasalamat na yon ay mas malakas pa kaysa sa lahat ng revelasyon kanina. Iyon ang nagpatago sa puso ni Hiraya. Muli na namang namuo ang mga luha sa kanyang mga mata. "Salamat, Sinag. Dapat akong humingi ng tawad. Duwag ako. Nakita ko ang lahat ng ginagawa nila sa'yo, pero wala akong ginawa. Pinanood lang kita." "Huwag mong sabihin yan, Hiraya," sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. "Maaring hindi ka nagsalita noon, pero kumilos ka. Sa paraang walang nakakaalam, pero sa paraang pinakamahalaga sa lahat. Ang maliit na baunan na iyon ang nagpatunay sa akin na may kabutihan pa rin sa mundo. Ang 3 salita sa sulat mo, iyon ang naging mantra ko. Sa bawat pagsubok, sa bawat gabing halos sukuan ko na ang lahat, iyon ang binubulong ko sa sarili ko. Huwag kang susuko." Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Hiraya. "Hindi mo ako binigyan ng pagkain, Hiraya. Binigyan mo ako ng buhay." Sa wakas, ang pader na itinayo ni Hiraya sa paligid ng kanyang pagsisisi ay tuluyan ng gumuho. Ang bigat na 10 taon niyang dinala sa kanyang dibdib ay unti-unting nawala. Napalitan ito ng isang pakiramdam ng paglaya at ng isang emosyon na matagal na niyang itinago, kahit sa sarili niya, ang paghanga at pagmamahal para sa lalaking nasa harapan niya. "Ginawa mo ang lahat ng ito," bulong ni Hiraya, halos hindi makapaniwala. "Ang pagbili sa lugar na ito para sa akin?" Tumango si Sinag. "Ang pangarap mo ay naging pangarap ko. Ang sakit na naramdaman mo ay naging sakit ko. Gusto kong ibalik sa iyo ang isang bagay na kinuha sa inyo nang hindi makatarungan. Gusto kong makita kang ngumiti sa lugar na ito, isang ngiti na hindi dahil sa tagumpay ko,
kundi dahil sa tagumpay mo. Walang salita ang makapaglalarawan sa nararamdaman ni Hiraya. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na dapat ay ginawa na niya noon pa. Maingat niyang inabot ang kamay ni Sinag. Ang kamay na dati iba na payat at magaspang ay ngayon narimatipuno na. Ngunit para sa kanya, pareho pa rin ito. Ang kamay ng isang lalaking lumaban. Pinisil niya ito ng marahan. Salamat, Sinag. Salamat sa lahat. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa tahimik na balkonahe, ang dalawang pusong minsan ay pinaglayo ng takot at kahirapan, ay sa wakas ay nagkaintindihan na. Walang halik, walang yakap. Isang simpleng paghawak lang ng kamay, ngunit sapat na yon para iparamdam ang lahat. Mula sa kanilang kinatatayuan, sa pamamagitan ng salaming pinto, natanaw nila ang isang eksena sa loob. Nakaluhod na ngayon si Alab Montenegro sa sahig, sa gitna ng nabasag na baso. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang hari ay tuluyan ng bumagsak mula sa kanyang trono. Tapos na ang kanyang paghahari. Naramdaman ni Sinag ang pagpisil ni Hiraya sa kanyang kamay. Halika, sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay mahinahon. May kailangan pa tayong tapusin. Magkahawak kamay na muling pumasok sina Sinag at Hiraya sa events hall. Ang eksena sa loob ay malayong-malayo na sa masayang selebrasyon kanina. Ang musika ay tuluyan ng huminto. Ang mga bisita ay nakatayo sa mga sulok, nagbubulungan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng halo-halong emosyon, pagkagulat, hiya at pagsisisi. Ang sentro ng atensyon ay si Alab Montenegro na nakaluhod pa rin sa sahig. Ang kanyang mamahaling suit ay nagusot na. Ang kanyang perpektong buhok ay gulo-gulo. Ang dating hari ng campus ay isa na ngayong basahan, nakalubog sa sarili niyang kahihiyan at sa mga piraso ng nabasag na baso na sumisimbolo sa kanyang nagkalamat na mundo. Lahat ay nagbigay daan kina Sinag at Hiraya. Ang kanilang paglakad ay marahan ngunit may bigat. Huminto sila ilang hakbang mula sa kinaroroonan ni Alab. Tumingala si Alab. Ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng luha, isang bagay na hindi kailanman inakala ng lahat na makikita nila. Patawarin mo ako, Ramos, sabi ni Alab. Ang kanyang boses ay basag at halos hindi marinig. Patawad. Hindi ko alam. Patawad. Ang buong silid ay naghihintay. Ito na ang sandali ng paghihiganti. Ang pagkakataon ni Sinag na tapak-tapakan ng taong yumurak sa kanya noon. Ang lahat ay umaasa ng isang maanghang na salita, isang huling sampal sa nagdurusang kaluluwa ni Alab. Ngunit hindi iyon ang ginawa ni Sinag. Tumingin siya kay Alab, hindi na may galit o pagkamuhi, kundi may isang bagay na mas malalim, awa. Nakita niya hindi ang isang kaaway, kundi ang isang taong naligaw, isang taong nabulag ng kayamanan at kayabangan. Tumayo ka, Alab, sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng awtoridad na hindi na kailangang isigaw. Nag-atubiling tumayo si Alab, tinulungan ng isa sa kanyang mga dati, alipores. Hinarap niya si Sinag, nakayuko, hindi makatingin ng diretsyo. Ang paghihiganti ay hindi nakakatanggal ng sakit, Alab. Sabi ni Sinag, sapat na para marinig ng lahat. Ang pagpapahiya sa iyo ngayon ay hindi magbubura sa mga taon ng paghihirap ko. Hindi nito maibabalik ang mga panahong nagugutom ako. Ang tanging magpapalaya sa ating lahat mula sa nakaraan ay ang pagpapatawad. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga nakikinig. Pinapatawad kita, deklara ni Sinag. Hindi dahil sa'yo, kundi para sa sarili ko, para sa kapayapaan na matagal ko nang hinahanap. Ngunit hindi doon nagtapos si Sinag. Pero ang kapatawaran ay hindi nangangahulugan ng paglimot sa aral. Dagdag niya. Narinig ko kanina
Napalugi na ang negosyo ng pamilya nyo. Kung gusto mo, bibigyan kita ng pagkakataon. Tumingin si Alab, naguguluhan. Hindi bilang regalo, kundi bilang isang trabaho, alok ni Sinag. Magsisimula ka sa pinakamababa sa isa sa mga kumpanya ko. Walang special treatment, walang pangalang Montenegro. Doon, matututunan mo ang halaga ng bawat sentimo na pinaghihirapan. Matututunan mo kung paano respetuhin ang mga taong nasa ilalim mo. At higit sa lahat, matututunan mong muling buuin ang sarili mo, hindi sa pamamagitan ng pera, kundi sa pamamagitan ng dignidad. Iyon ang huling revelasyon ng gabi. Isang alok na hindi parusa, kundi isang daan patungo sa pagbabago. Isang alok na mas nakakagulat pa kaysa sa pag-amin niya ng kanyang yaman. Walang naisagot si Alab. Isang tango lang na puno ng pasasalamat at hiya ang kanyang naibigay. Bumaling si Sinag sa lahat ng naroroon. Ang gabing ito ay para sa ating lahat. Isang paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa kanyang suot o sa laman ng kanyang pitaka. Nakikita ito sa kanyang puso, sa kanyang kakayahang umunawa, magpatawad at magbigay ng pangalawang pagkakataon. Pagkatapos noon, hinawakan niyang muli ang kamay ni Hiraya. Hindi na nila kailangan pang manatili. Tapos na ang kanilang misyon. Magkasama silang naglakad palayo, papalabas ng events hall. Iniwan nila ang isang silid na puno ng mga taong binigyan nila ng isang aral na hindi nila malilimutan. Habang naglalakad sila sa pasilyo, palayo sa mga bulungan at sa nakaraan, isang liwanag ang nagsimulang tumagos sa mga bintana ng gusali. Ang liwanag ng bukang liwayway. Paglabas nila ng gusali, sinalubong sila ng unang sinag ng araw. Ang Silangan Events Hall ay naliligo na ngayon sa ginintuang liwanag ng umaga. Ang bagong araw ay sumisikat. Huminto sila at pinanood ang pagsikat ng araw. Handa ka na ba para sa bagong simula? Tanong ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, hindi dahil sa refleksyon ng araw, kundi dahil sa pag-asang dala nito. Ngumiti si Hiraya, isang nangiting totoo, payapa, at puno ng pagmamahal. Sumamandal siya sa balikat ni Sinag, ang kanilang mga anino ay nagiging isa sa ilalim ng bagong umaga. Oo, sagot niya, kasama ka. At dito po nagtatapos ang makulay na kwento ni Sinag at Hiraya. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, hindi ko maiwasang damhin ang bawat pighati ni Sinag, ang bawat pagsisisi ni Hiraya, at sa huli, ang kanilang matamis na tagumpay. Isang paalala para sa ating lahat na ang buhay ay isang mahabang paglalakbay na puno ng mga pagsubok at mga aral. Sapagkat sa huli, ang tunay na pagpapatawad ay hindi isang regalong ibinibigay natin sa iba, kundi isang regalong ibinibigay natin sa ating mga sarili, na ang ating halaga ay hindi kailanman masusukat ng panlabas na anyo o ng opinyon ng ibang tao, bagkus ay nasa kadalisayan at lakas ng ating puso. At higit sa lahat, na laging may pag-asang bumangon, laging may bagong umaga na naghihintay pagkatapos ng pinakamadilim na gabi. Kayo po, anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Nais po naming marinig ang inyong mga saloobin. Hanggang sa ating muling pagkikita sa panibagong kwento na ating pagsasaluhan, manatili po kayong ligtas at pagpalain nawa kayo ng may kapal.